pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yun, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Tapos bibilangin mo na lang upon release, bibilangin mo na lang ang number of days. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito po ang talakayan ng taong bayan. Panimula namin programa patungo sa People's Tribunal na aming sisimulan rin sa susunod na linggo. Ito po ay paraan namin para mapalinaw ang mga issues na bumubuo sa issue ng impeachment, both sa ating Pangulo at sa ating Vice Presidente. Ngayon po, dito sa dalawang editions natin, pag-uusapan po natin ang dalawang bagay na napaka-importante. Yan po ay ukol sa confidential fund, ang paggamit niyan, ang proseso, at bakit mahalaga na maging sikreto ang mga panuntunan sa pag-aalam kung sino yung mga pangalan dyan sa mga tao dyan sa pangalan na sinasabi. At ang pangalawa ay pag-uusapan po natin ang bank secrecy. Pero bago po natin puntahan yung mismo nating talakayan, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking mga kasama dito. Medyo mga controversial ho sila, pero talagang sikat na sikat at alam nila ang kanilang sinasabi para mapaliwanagan ang taong bayan dito sa issue ng confidential fund, ang pag-handle ng mga aliases, bakit hindi mo pwedeng sabihin, ang proseso niya ang confidential fund, at iba pang mga issues na tungkol dito. So ang kasama po natin ngayon, tatlong magigiting na mga maginoong mga Pilipino. Unang-una po sa aking kaliwa ay si Attorney Melchor Magdamo. Nakukilala po yan dun sa mga involved sa eleksyon. Nakikita natin si Attorney Magdamo, nagsimula po ang karir niya sa COMELEC ng 2008, pero naging controversial, naging whistleblower ng 2010. Tapos, dahil siya'y naging whistleblower, ay nailagay sa floating status ng 2022. Kung kaya't minarapat niyang mag-resign, at maging advocate at tumulong dito sa usapan natin ngayon. Ang aking nasa kanan naman ay hindi na iba sa inyo, si Ka Eric. Medyo makulay ho ang buhay nito. Talagang revolusyonaryo since nung estudyante pa lamang. Pero bakit ho napaka-importante siya sa usapang ito? Abay, dati ho siyang operative ng CPP, NPA, NDF, no? Sa Western Visayas at sa Panay Island. Yun ay sa ilalim ng CPP Regional Urban Party Committee ng Panay Island, Western Visayas. Pero, hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan, si Ka Eric po ay graduated twice as class valedictorian sa elementary at high school education and was consistently an honor roll and dean's lister sa university sa West Visayas State University sa Iloilo City. Nakita po nyo dun pa lang sa recruitment, kitang-kita, bakit si Ka Eric ang pinili? Bakit siya ang recruit? Dahil na doon sa kanyang academic performance at excellence, no? At makikita natin dito doon sa kanyang pagiging operative ng CPP, NPA, NDF. Kasama po siya sa mga urban operations, armed operations, infiltration, napakagaling ho niya. So si Ka Eric was deployed ng CPP National Leadership sa National Intelligence Unit. Tamang-tama po na resource person natin ukol sa usapin ng confidential fund, no? Ang susunod po ay si Dato Alan na bukod tangi, isang kaibigan nating Muslim at representative ng UPI Mindanao, no? Si Dato Alan ay kasama sa MNLF. Tama dati po? po tayong member ng secretariat ng Yumahong Vice Chairman Gonzales Japar in Political Affairs. Okay.
Ako, napakahalaga ho noon pag ikaw ay vice chairman sa political affairs. At yun hong sinabi niyang dating pinuno ay napaka-controversial niyan pag pinag-usapan natin ang mga issues na involve ang Muslim Mindanao Yes po. at ang ating national government dyan sa peace process. No? So simulan po natin ang talakayan. Pag-usapan ho muna natin yung Confidential and Intelligence Fund. Bakit merong ganon? Para saan? At ano ang proseso? Kasi bumabalot dyan yung Joint Memo Circular ng 2015 na pag 33 pahina po yan, no? Kung inyong pag-aaralan, napakadami ng bawal, napakadami ng definition of terms. At ang kalakip po dyan ay ang mga forms para mo gawin yung iyong quote-unquote liquidation na mapapatungo doon at papasa sa COA. So simulan po muna natin siguro, Attorney Magdamo, paano po yung Confidential and Intelligence Fund sa usapin ng threats sa lipunan? Siguro po, babalik pa tayo sa mas maaga sa 2015 dahil 90s pa yun meron ng confidential fund. Intelligence funds ang tawag. Ang tawag, natin, yes. Na naging confidential intelligence fund, tapos naging confidential fund. Noong panahon na yung buhok ko ay kakulay pa ng buhok ni Harold Respicio at kamukha ko pa siya noon. Nagtrabaho po ako sa isang tanggapan na kung tawagin ay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Yung pinakaunang-una na, kumbaga, meron kaming database na mga rebelde, kutulad ni Kaherik at saka si Dato Alan, no? At yung mga computers namin doon, yung may disket pa ng ganyang kalaki na sinusubuhan pa ng, kung naalala nyo, ganun pa yung computer noon. Ngayon, ganito na lang siguro masyadong legalistic kung yung mga forms na yan. Isipin nyo lang, halimbawa, kapag yung pasyente ay nagkonsulta sa isang doktor, may sakit, halimbawa, Dr. Malo, ako may sakit, kinonsulta ko, dinayagnos ako. Pwede ba niyang i-chismis yung diagnosis niya sa sakit ko? O kundi, nagkumpisal ako, halimbawa, imam si si Dato Alan, nagkumpisal ako ng kasalanan ko. Pwede ba niyang ibulgar sa buong mundo yung sino mga binabae ko, o kung gano'n. Ganun yun, sa Katoliko naman, confession ka, ganun din, no? May mga confidential na bagay. Tapos kapag pinopondohan mo yung rebelde na sumuko, at binibigyan mo nung araw 8,000 lang naabutan ko pa yan na wala kang sinorender na baril, wala kang sinorender na kahit ano. Lumalaki yan depende sa sinorender mo Pwede bang sabihin mo, sumurrender to yung isang si Katotoy diyan na at nabigyan natin ng confidential fund. Dati nung ako po ay nagtrabaho sa OPAP, merong nag-leak na confidential fund. May umaepal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at meron ng peace, pwede nang isiwalat kung sino yung mga subuko. At yung nag-leak ay yung tungkol kay Leopoldo Mabilangan, a certain Hector. Ako po yung nagtatago ng na yun, ng database na yun. Noong yung boss ko kasi noon, hindi niyo siguro naalala, yung Heidi Yorak, isa yung matapang nung araw yun. Nung pinolotika siya at inalis siya doon at nagkaroon ng bagong boss, kinuha ng bagong boss yung confidential data at nagyabang dahil tatakbo nga naman sa Senado. Sabi na, okay na, may peace talks, pumunta sa Utrecht sa Netherlands at binigay yung data. Ang listahan. And exactly 32 years ago yun. So, Attorney Gamo, bawal na ibigay ang listahan? Bawal sabihin ko sino ang State rebelde. secret yun. State secret kung sino yung mga rebeldeng sumuko dahil binigyan mo ng pondo Yan ba yung tinatawag na dapat may order of battle na ilalagay doon sa plano para kakumuha ng pondo ng confidential fund? Dati wala pang ganun Wala pang ganun. Wala pang ganun yung mga So, order. dati, listahan lang. Listahan lang. Oo. Puro ano lang. Based on intelligence. Based on intelligence. Tapos kahit yung alias, kailangan pinapalitan yun. So, balik tayo dun sa confidential fund, no? Dati, sinabi mo, Attorney Magdamo, na isang pondo lamang yon na intelligence fund. Tapos, nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon, defined as paggamit ng pondo
hindi sa intelligence na PNP, DND? Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun eh. Pagka napupunta sa civilian, doon na nakakaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Eh. Ambassador Manuel Yan, General Manuel Yan, na kasama ni Ramos, na President Ramos. Sa naman, sa ideological groups, ang tawag sa kanila, ideological. Si Ambassador Howard D. Tsaka si Aping Yap. Ayun, si Aping Yap, si Congressman of Tarlac. Tarlac. Tapos, noong nasanay mo na sa naunang intelligence sa military side. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund noon dahil yung tuwing may magso-surrender na kunyari barrel, usually talagang bulok na bulok nga tapos ino-overprice. Para yan yung pamana. Yan yung pamana. At saka ngayon yung surrender ng mga baril na decommissioning. Decommissioning. Ang daming fake rebels. Ngayon, Oo. decommissioning. Ngayon, decommissioning, oo. So ngayon, medyo nagalit si President Ramos, medyo nilipat unti-unti sa OPAP. Oo. So nagkaroon ng confidential. Confidential. Okay. Pero kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Ako, makakasite ako ng actual example na nag-leak at pinatay yung Si Leopoldo Mabilangan. si Kahektor. Oo. Paano na-leak? Yung kinuha nga. Ito, unang-una, yung boss ko, Oo. Heidi Yorak, doon ako nagre-report. Oo. Hindi niya nililik. Tapos, pinulitika siya dahil medyo sumisikat siya. Ang nangyari, tinanggal siya. Oo. May pumalit. Siguro wag nang banggitin. Banggitin, oo. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo. Dumakbo para sa Senado. Kasi Senado. Yan, politiko na naman ha. Sa Mukhang kilala national ko yan. security, parang kilala ko rin yan. Dumalo sa Netherlands, Oo. nakipagtsikahan with Joma Season, rest in peace, no? Nag-leak sa all the way kay Joma. Pinakita niya exactly na 32 years. Kasi today is March 25 eh. Oo. 32 years ago, Pinatay si March Mabilangan. 25, 1994 po, tinorn over. Dato, ikaw naman, anong storya mo? Hindi ka rin natatakot nung ikaw kasama na sa mga rebelde at nakikipag-away? Sino ba naman di matatakot? Oo. Pag sumabak ka sa gera, Kasi kayo, wala kayong protection, wala kayong alias. Kasi yun yung mandato din sa amin na pag sumapi ka sa samahan, kung sino ka at ano ka, Oo. doon ka. So wala tatayo. kayong worry na biglang may listahan ng MNLF na ngayon hindi pa tapos yung peace process natin, hindi magkaintindihan kung itutuloy o ano. So wala kang ganong katakutan na maging Grace Piatos. Lahat po ng sumasapi sa Mujahideen, pagdating po sa doktrina ng Islam, yun yung nakalaan ng buhay mo na handa kang mamatay. So wala kang iniisip na matatakot ka, mahuli ka, isang karangalan sa isang sumasapi sa kilusan ng Bangsamoro, o maging nung MNLF pa at hanggang ngayon naging MILF is mamatay ka ay parang yung mamatay kang isang sahid. So sa taong bayan kita nyo ang dalawa nating ehemplo, isang Muslim na dating Mujahideen, ngayon balik loob at tumutulong sa peace process, at isang sa CPP-NPA na talagang operational hanggang sa ground level, may alam siya, tumulong sa gobyerno, pero na-recruit. So attorney, nung pinatay ngayon yung nasa Si Kahektor. listahan mo, ikaw ba, sa nangyayari ngayon, pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency.
Kasi nga yung nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinorn over ko yung, ano yan, disket pa lang nun, ha? Disket. Di March 25 yun. March 29, anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joma Season doon sa Netherlands. Ano, puro fax machine pa yan. Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel yung information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagninong sa kasal si Ka Hector sa Santo Tomas, Batangas. Doon siya Tapos, pinaril. Oh, vivid in pa broad, sa'yo. in broad daylight, seven men na Armed. arm na, talagang durog na durog yung katawan ni Easter Sunday yun eh. Easter Easter Sunday, Sunday. April 3. Tapos lumakad lang na parang walang Opo. nangyari. Parang wala nangyari, talagang brazen, broad daylight. Broad daylight. Walang nagawa ang kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press con pa si Ka Roger Rosal. Si Roger. Na nagre-rejoice sila. Na So talagang pinagyabang pa inadmit nila. nila na- Pinagyabang pa nila na pinatay nila So si yan ang chances na pag-reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Yaan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yun, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Tapos bibilangin mo na lang upon release, bibilangin mo na lang ang number of days. Dito naman ako kay kay Tato ang Alan na sir kayo, wala pa sa kasaysayan nyo na may namatay na kasapi nyo dahil sa ating pinag-uusapan? So far, marami naman na namatay. O hindi Pero- gumaganti ang hierarchy? Hindi naman po. Kasi Talagang katulad iba, din ng kung anong mayroon ang kasundaluhan. Nakakaayon din kung anong batas na sinusunod ang pamunuan. So kaya itong pagdating ng BARM, malaking bagay na rin ito sa mga Bangsamoro na nagkaroon ng identity ang mga Bangsamoro Muslim sa Southern Philippines. Kaya ito lang ang panawagan natin na sana paigtingin pa ng mga leader ng Bangsamoro na matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan. Okay. Kaya malaking bagay, malaking tulong sa amin itong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Okay. Sige, siguro last words dito sa nangyayari na kagustuhan ng House of Representatives na i-reveal ng Vice Presidente ang listahan Ng confidential agents. ang confidential agents, kung paano kung sino sila, saan sila nag-operate at magkano ang pondong nabigay sa kanila. Ano ang inyong sentimento tungkol dyan? Yung nakikita ko doon, ano lang talaga, pure harassment kay Sara. Unang-una, yung amount, kahit na 10 times nyo pa yan. Alam niyo ba, yung binibigay sa yung mga sumusukong rebel na kung saan naging effective yung na-restore yung peace and order, talagang kailangan i-develop mo talaga eh. Yung, hindi pwede yung ayo-ayuda lang. Kinakailangan, kung may farm doon, i-develop mo yon. At hindi lang military solution. yes. Oo, yun ang proof ng NTFL Cup, no? Correct, Oo. Mamalong. Ridiculously small yung china-charge kay Sara. Ano yan, yung- Yung nakaka-insulto doon, bakit yun lang? Yung 125 at saka maliit yun. 600. Kung yung kabila, kung magnako, trillions eh. Kulang pa nga yung if you want to really succeed in NTFL ka, napakalit ng ng amount na yan. Oo. Yan, sa ating mga nanonood, sa taong bayan, sa mga Pilipino, sana ho naintindihan ninyo ang difference ng Confidential Intelligence Fund, ang operations na nangyayari, no? Ang liquidation na pag sudden release of that information at yung information na bibili, ha?
Sabi nila, nabibili daw. You have to So, pay. makikita mo na meron rin Maleta syndrome sa intelligence community. Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Huwag po natin basta alamin. Yung mga kaninang umaga may dala pang piatos. Hindi ho pagkain, si Grace Piatos. Operation ho ng National Security ng bansang Pilipinas. At nakita rin po ninyo ang difference between a Muslim and an NPA cadre, kung paano sila rin-recruit, kung paano ang kanilang accountability sa kanilang organisasyon, at bakit minsan tumatawid. So sana po na-explain namin sa inyo ng maayos at tatandaan po ninyo, alamin nyo po ang mga bagay-bagay. Huwag lang kayo maniniwala sa isang punto libista na klarado ang agenda.